Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang topic po natin ngayon ay tungkol dito sa Mocara Orchids na kulay yellow gold. Gusto ko lang po ulit i-share sa inyo na nagbulaklak na po ulit siya, pang 5 pamumulaklak na po nito under my care. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito na nga po, gusto ko lang po ulit na i-share sa inyo itong aking Mocara Orchids na yellow gold. I-share ko rin po sa inyo ngayon yung care tips kung paano alagaan itong Mocara Orchids at kung bakit madalas mamulaklak. Kasi po ito parang mga 2 times a year nagbubulaklak sa akin to, o 3 times a year, conforme pa po kung saan siya nakalagay. Una ko pong i-share sa inyo yung pagdidilig. Sa pagdidilig po nitong ating Mocara Orchids, ito po dinidiligan ko twice a day, morning at saka yung afternoon. Kasi nga po, tingnan ninyo yung mga ugat niya, wala naman po itong media. Ayan, kung titingnan nyo yung mga ugat niya, parang patay na. At mga kailangan ng itrim. Pero hindi po, ito pong mga ugat na yan ay kapag nabasa ay nagiging kulay green. Ito po, ipakikita ko po sa inyo na buhay po yung mga ugat na yan. Meron po na pailan-ilan na patay na hindi ko pa na aalis. Kailangan i-trim po yung mga patay na ugat na yan. Dapat laging nililinis. Yan po yung isa sa mga pag-aalaga na ginagawa ko sa aking mga Mocara Orchids. Gaya po nito, yung mga, ayan o, yung maninipis na yan, mga patay na yan. Ipakikita ko po sa inyo ngayon na kulay green pa talaga yung ugat niyang Mocara Orchids. Babasain po natin yan, isprayan natin. Ayan o, kapag binasa po yan, kagaya nyan, tingnan nyo o. Ayan, nagiging green po yung kulay ng ugat ng mga Mocara kapag binabasa. At kung kayo may mga Mocara at magtitrim po kayo ng ugat, babasain nyo na muna yung kanilang mga ugat para makita nyo kung alin talaga yung dapat nyo na itrim. Ayan o, magaganda yung ugat niya. Kaya eto pa, akala natin hindi malusog yung ugat na yan. Pero kapag inispray yan ng tubig, ayan po o, kulay green na sila. Ayan, yan po yung unang care tips na maibibigay ko sa inyo. Pero po, sa mga bago pa lang mag-aalaga ng Mocara Orchids, alamin nyo po muna yung lugar kung saan nyo ilalagay, kung saan dapat ilagay ang mga Mocara Orchids. Ang mga Mocara Orchids po ay isang Vanda Orchids. Yung variety po niya ay Mocara at yung may ID pa yan, kagaya nito, may ID pa to. Hindi ko lang alam po yung exact ID, tinatawag ko lang po ito na Mocara Yellow Gold. Tapos, may mga dot-dot na kulay red doon sa mga petals niya. Balik po tayo doon kung saan nyo ilalagay itong mga Mocara Orchids. Iyon yung una nyo na dapat alamin. Hindi po pwede na gusto nyo lang mag-alaga ng orchids kung wala naman kayong space na tama para dito sa mga Mocara Orchids. Ang mga Mocara Orchids po ay kailangan nila ng full sun. Yan, pwede din naman po yung morning sunlight. Wag lang po yung hindi sila nasisikatan ng araw kasi talagang hindi po yan mamumulaklak. Kasi po, tingnan nyo yung mga Mocara ko na nandun. Ilalapit ko kayo. Dito kasi, yung araw, gumawi na dito sa likod. Kaya nalililiman sila nitong mangga at saka ng ibang mga puno na nandyan. Kaya hindi po sila naaarawan. Kaya tingnan nyo, malulusog lang sila pero tingnan ninyo, wala silang bulaklak.
Lalo na itong si Nora Blue. Talagang simulan, dalawa yung Nora Blue ko na to. Talagang mahaba na yan, no? Napakahaba. Yan daw po ay napakasipag mamulaklak. Pero sabi ko nga doon sa nag-assist sa amin sa Golden Bloom, bakit hindi pa namumulaklak yung Nora Blue na binili ko sa kanila ang tagal-tagal na? Ang sabi sa akin, kailangan po full sun. Yan, sa kanila kasi full sun nga pero may shade net. Pero talagang naiinitan talaga sila doon kahit may shade net. Kaya non-stop blooming daw po itong si Nora Blue. Yan lang po yung maibibigay ko na care tips sa kung saan nyo ilalagay. Kasi nga po ito, siguro mga summer, maaarawan na to ng buong araw. Ayan, balik po ulit tayo dito sa Mocara Yellow Gold. Nakatapos na tayo doon sa pagdidilig, sa pagtitrim. Kailangan linisin lagi yung mga ugat. At nakatapos na rin tayo doon sa kung saang lugar dapat ilagay yung mga Mocara orchids din. Isa pa po na care tips ay para mamulaklak yung mga Mocara orchids, kailangan mataba sila. Kailangan malusog sila bago mo antayin yung pamumulaklak nila. Unang-una po kailangan bigyan po sila ng fertilizer. Ako po ay nagbibigay ng fertilizer ng once a week. Kung every Friday po nag-i-spray ako ng fertilizer. Ang ginagamit ko po na fertilizer sa kanila ay 20-20-20. Yun lang po. Hindi po ako nagbibigay ng bloom booster o yung pampabulaklak na ini-spray dito sa mga orchids. Kasi po, kung malusog ang orchids mo at kung tama ang lugar na pinaglalagyan nyo sa mga orchids, talagang mamumulaklak po sila kahit hindi nyo po sila bigyan o sprayan ng pampabulaklak o bloom booster. Yan po yung ginagawa ko dito sa aking mga orchids. Ngayon po, kapag tag-ulan naman, tiyak meron niya mga punggos. Mahilig sila sa tubig, tama, ang mga orchids. Dahil nga wala naman silang media o potting mix, mahilig sila sa tubig. Twice a day ko nga ito dinidiligan kapag summer talagang sobra init at hindi ako busy. 3 times a day ko pa yan dinidiligan. Pero kadalasan, twice a day, morning at saka yung hapong-hapon na ako magdilig. Ngayon po talaga kapag tag-ulan, nag-i-spray po ako ng fungicide. Ang ginagamit ko po na fungicide dito sa aking mga orchids ay Detain. Yun po yung gamit ko kasi madalang akong gumamit ng 7. Kasi ang 7 parang mas matindi yata ang epekto nun sa halaman. Mas maganda ang 7 kapag merong mga langgam, mga ganon. Pero ang Detain, ginagamit ko rin po kasi yun sa ubas at saka dito nga sa mga orchids ko. Yan po. Yun lang po yung ginagawa ko na pag-aalaga dito sa aking mga orchids. Sabi ko nga po kanina, etong Mocara orchids na to ay pang-5 pamumulaklak na po nito under my care. Sa mga bago pa lang po na mag-aalaga ng mga orchids, mas ire-recommend ko po itong mga Mocara, kahit anong variety po. Mas madali po silang alagaan, mas matulin silang magbulaklak, at hindi po sila maselan talaga, hindi sila maarte. At full sun nga, tsaka hindi basta-basta to namamatay itong mga Mocara. Kaya ito po yung inire-recommend ko sa mga bago pa lang na mag-aalaga ng mga orchids. May pahabol nga po pala ako dahil sa sinabi ko kanina. Ang sabi ko po kanina, patabain yung mga orchids o yung mga Mocara orchids, kahit hindi bigyan ng bloom booster ay mamumulaklak sila. Pero po, kagaya ng mga nandyan na Mocara ko,
matataba sila. Bakit hindi namumulaklak? Sabi ko nga po kanina, tumaba lang sila pero hindi sila nakakatikim ng full sun. Kaya po, hindi rin sila namumulaklak. Kahit mataba po sila at kulang po sila sa sunlight, hindi po talaga sila mamumulaklak. Ayan, balik po ulit tayo dito sa bulaklak naman. Tiyak may magtatanong po sa inyo kung gaano ang itinatagal o ilang buwan ang itinatagal ng mga bulaklak ng mga Mocara orchids o yung mga kahit ibang orchids. Kaya isa pa po nagustuhan ko na Mocara ang alagaan ko. Napakatagal po ng tinatagal ng mga bulaklak nito. Inaabot po ng buwan. Minsan po 2 months o 2 months na mahigit. Inaabot yung bulaklak nito. Huwag lang po mababasa. Kasi po kapag tag-ulan at nababasa po itong mga bulaklak na to, napakadali po silang nalalanta. Pero kapag ganito po na summer na at hindi naman nauulan, napakatagal po, maabot nga po siya ng 2 months na mahigit. Kaya po sa tuwing magdidilig kayo, ito pa yung isa, na sa tuwing magdidilig kayo, huwag niyong babasain itong bulaklak na yan at saka dito sa may crown. Ang lagi niyo lang pong babasain ito hanggang dun sa baba sa mga ugat. Yun lang po yung lagi niyong babasain. Para po kasi minsan nakikita ko na kapag laging basa itong pinaka-crown nila, nananatili kasi yung tubig dun sa pinaka-crown, nabubulok siya at hindi na sila tumutuloy ng pagtaas. Kaya lang, kapag ganon at nasaktan yung crown, nagkakaroon naman sila ng cakeys dito sa baba. Iyon po yung napapansin ko dito sa mga Mocara orchids ko. Ayan po, tapusin ko na po itong video at sana po may natutuhan po kayo dito tungkol dito sa pag-aalaga po ng aking mga Mocara orchids. Lalo-lalo na po itong yellow gold. Ito po ay napakasipag mamulaklak. Ayan, hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.